Hi everybody! Welcome back to Shared Faith and day 2 po tayo ngayon ng ating pagbabasa ng Book of Exodus or Exodo. Chapters 3 and 4 po tayo ngayon. Kaya mag-ready na po kayo ng inyong mga Bible. Kung meron po kayong mga notebook dyan or journal, i-ready nyo na rin po para po sa ating mga learnings mamaya. Bago po tayo mag-start, let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah God, thank you Jesus. Heavenly Father, we come in Jesus' name. Lord, maraming salamat pong ulit sa panibagong araw pong ito. Lord, tinataas po namin ang aming pagbabasa ng inyong salita. Gabayan niyo po kami, Lord Holy Spirit, kung ano man po ang revelation ninyo sa amin, O God. Prayer ko, Lord, na maintindihan po namin itong lahat, God. Salamat pong muli, Panginoon. We give you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay, so start na po tayo. Exodo 3 kabanata. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyenan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises." "Ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel." Sumagot si Moises, "Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay Ako Nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo. Akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perezeo, ng mga Hivita, at ng mga Jebuseo. Papakinggan ka ng aking bayan. Pagkatapos, isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreyo, ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya ginagamitan ng kamay na bakal. Kaya't paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos, papayagan na niya kayong umalis." Idinugtong pa ng Diyos,
Pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. Ang inyong mga kababaihan ay manghihingi ng damit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga Ehipsyong kapitbahay at sa sino mang Ehipsyong babaeng kasama nila sa bahay. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapasa inyo ang ari-arian ng mga Ehipsyo. Exodo Kabanatang 4. Itinanong ni Moises, "Anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin?" "Ano iyang hawak mo?" tanong sa kanya ni Yahweh. "Tungkod po," sagot ni Moises. "Ihagis mo sa lupa," utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas, kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Hawakan mo sa buntot ang ahas." Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. "Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob." Sabi ni Yahweh, "Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib." Utos ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong na kasimputi ng niebe. "Ipasok mo uli," utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, "Kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo, ibuhos mo sa lupa at ang tubig na iyon ay magiging dugo." Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita." Sinabi ni Yahweh, "Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin." "Yahweh, maari po bang iba na lang ang inyong suguin?" sagot ni Moises. Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, "Hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa Kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan." Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyenan niyang si Jethro. Sinabi niya, "Babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila." Umayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo." Kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng Faraon ang mga kababalaghang ipinagagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito, ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay." Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Kaya't kumuha si Zipporah ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian, saka sinabi, "Tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli." Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Zipporah kay Moises,
Naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moises. Sinalubong nga niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan niya nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinagagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila, at naniwala ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid sa kanya ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumuko sila at sumamba kay Yahweh. Para sa observation or obserbasyon natin, dito ako nag-focus dun sa ipinaalam ni Yahweh kay Moises ang kanyang plano para sa mga Israelita. Inutusan si Moises ng Diyos na bumalik sa Ehipto upang kausapin si Paraon at ilabas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Ang dahilan nito ay dahil tapat ang Diyos sa kanyang tipan sa mga ninuno ng Israel kina Abraham, Isaac at Jacob. Kailangan niyang ipakita sa kanila na siya ang Diyos ng kanilang mga ninuno, siya ay buhay, makapangyarihan at tapat sa kanyang pangako. Another observation po, nag-focus po ako sa attitude ni Moises. Yun po sana yung gusto kong makita natin dito. Number 1, hindi pa niya lubos nakakilala ang Diyos. Nang una siyang kausapin ng Diyos, tinanong agad ni Moises, sino po kayo? At ano ang sasabihin ko sa kanila kung itanong nila kung sino ang nagpadala sa akin? Nagpapakita ito na wala pa siyang malalim na relasyon o pagkaunawa sa Diyos ng kanyang mga ninuno. Dahil nga marahil lumaki nga siya sa palasyo, hindi siya ganong naturuan ng kanyang totoong nanay ang tungkol ng mga tungkol sa Panginoon, tungkol sa Diyos, sa mga ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno. So wala siyang idea. Kaya dito nagpakilala si God sa kanya. Kaya ang sabi ni God sa kanya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. So nagpakilala si God na siya yung God ng mga ninuno ni Moises. Hindi sinabi ni God na ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nag-focus siya dun sa siya yung God ni Abraham, siya yung God ni Isaac, at saka siya yung God ni Jacob. Kasi meron na siyang mga napatunayan kay Abraham, may mga napatunayan na siya kay Isaac, may mga milagro na rin siya kay Jacob. So lahat ito, Abraham, Isaac, and Jacob, lahat sila merong personal na relationship sa Panginoon. Yun ang finofocus ni God, yun ang gusto niyang sabihin kay Moises. Meron siyang relasyon sa mga taong ito at meron siyang covenant, meron siyang pangako. At yun din ang dahilan kaya din niya tinawag si Moises para iligtas ang mga Israelita. Another attitude ni Moises dito, yun nga wala pa siyang tiwala sa kakayanan ng Diyos kasi paulit-ulit na nagduda si Moises kung magagawa ba talaga ang ipinapagawa sa kanya. Ito'y dahil hindi pa nga niya kilala si God. Para bang mas nakatingin siya sa sariling kahinaan niya kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. And again, dahil nga wala siyang personal na relasyon sa Panginoon, kaya ganito yung nagiging ugali niya. Isa pang attitude ni Moises, takot siyang bumalik sa Ehipto. Sa isip niya, siya ay isang takas at maaaring patayin o hindi tanggapin. Meron pa siyang trauma, may takot pa rin siyang dala mula sa kanyang nakaraan. Dahil tumakas nga lang siya, kaya ayaw niyang bumalik doon. So, bit-bit pa niya yon, dala-dala pa niya yung nangyari sa kanya, yung pag-alis niya ng Egypt. Pero sinabihan naman siya ni God na huwag kang mag-alala, yung mga tao na gustong pumatay sa'yo ay wala na. Isa pa sa attitude ni Moises, takot siya sa sasabihin ng mga tao. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng mga Israelita at natakot siyang hindi siya paniwalaan. Dinagdag pa niya na hindi siya mahusay magsalita kaya para sa kanya hindi siya karapat-dapat. So ito yung mga naging attitude ni Moises nung kausap niya si God. Okay, application naman tayo pagsasabuhay. Dito sa application, kinuha ko siya doon sa naging observation natin sa attitude ni Moises.
So number 1, dapat kilalanin natin ang Diyos ng personal. Sabi sa Jeremias 33 verse 3, "Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dakila at kahanga-hanga na hindi mo pa nalalaman." So dito, si God talagang yung invitation niya sa atin, personal. Sasagutin kita, sabi ni God. Kung may kailangan ka, may tanong ka, may gusto kang malaman, tawagin mo ko, sasagutin kita. Papakita ko sa iyo mga bagay na dakila at kahanga-hanga na hindi mo pa nalalaman. So ang dami, i-reveal ni God sa iyo marami. So meron siyang revelation para sa akin, may revelation din po siya para sa iyo. Kaya gawin natin ito, kilalanin natin ang Diyos ng personal. Paano ba natin siya makikilala ng personal? Unang-una, magbasa tayo ng Biblia. Kasi yan ang kanyang salita, nakasulat lahat. Itong ginagawa natin araw-araw, napakagandang habit nito na nagsabay-sabay tayong nagbabasa ng Bible. Ang dalangin ko is kahit matapos na ito ng isang buong taon, ulitin nyo pa, basahin nyo pa ulit, at patuloy na basahin lang habang buhay tayo, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi iba-iba din ang revelation ni God sa atin. Kahit na nabasa mo na to ng ilang beses, palaging may fresh revelation ng Panginoon. Kaya kilalanin natin siya. Okay, second application po, magtiwala tayo na may plano ang Diyos para sa atin. Sa Jeremias or Jeremiah 29 verse 11, "Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasang puno ng pag-asa." So, ang ganda lang kapag may personal tayong relasyon sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo na ang Diyos natin ay napakabait kasi ibinigay nga niya si Jesus Christ sa atin na Kanyang bugtong na anak. Isinacrifice niya para para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito na po yung last application natin or pagsasabuhay. Huwag tayong magpaapekto sa opinion ng tao, kundi magpasakop tayo sa Diyos. Sabi sa Galatians or Galatia, chapter 1 verse 10, "Kung ang layunin ko ay kalugdan ng mga tao, hindi na sana ako magiging alipin ni Kristo." So let's put God first palagi. Kung ano yung sinabi ni God sa atin, kung ano yung alam nating tama, na pinag-uutos ng Diyos, nasa Bible siya, yun ang sundin natin. Huwag tayong mahiya sa opinion ng tao kasi parehas lang naman tayo. Tao sila, tao tayo. Kumbaga, doon tayo sa higher authority, which is God. So, siya yung i-please natin, si God ang i-please natin. We can serve the people, of course. We're actually pleasing God by serving people in a godly way, okay? Basta ang kailangan, palagi tayong in tune sa Panginoon. Babalik at babalik ito sa number 1, yung personal relationship with the Lord. Ayan, dagdag ko lang dito, pagsunod sa Diyos ang tunay na sukatan ng tagumpay, hindi ang papuri ng iba. Ayan. So, eto pwede nating pagbulayan. May oras ba tayo araw-araw para makausap ang Diyos at makinig sa Kanya? Okay, tapos na po tayo sa ating application and proceed na po tayo sa prayer. Okay, pray na po tayo. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Panginoon, muli maraming salamat po sa learnings po namin ngayong araw na to. God, anuman po ang inyong mga plano sa amin, God, nagtitiwala po kami na ito po ay napakabuti at napakaganda. Tinataas po namin, Panginoon, ang buhay namin sa inyo, ang buhay ng aming pamilya. Dalangin namin, Lord, na huwag kaming matakot, Lord, sa sasabihin ng tao. Kung ito naman din po, Panginoon, ay inuutos po ninyo, ito po ay para sa inyo, O Diyos. Dalangin po namin, God, na ikaw ang i-please namin, Lord, at hindi ang tao, God. Dalangin namin, Lord, na kung ano ang plano mo para sa amin ay maganap. Gabayan niyo po kami araw-araw. Guide us, Lord, Holy Spirit, what to do. Panginoon, bigyan niyo po pa kami ng hunger, Lord, ng pag-alab din po sa pagbabasa ng inyong salita, sa pag-share ng inyong salita araw-araw. Salamat pong muli, O Diyos, sa araw na to. Kami po'y gabayan ninyo, Lord, all throughout the day. This we pray po in Jesus' precious name. Amen, amen, and amen. So, God bless you all po. See you again tomorrow. Sama-sama po tayo ulit dito bukas. And please do share this video to your family and friends. Take care. Bye-bye.